Sabi ko nga kahapon, nung si Kimi nagsasalita siya ng bonjour, ibig sabihin no, nasa France din siya. Okay? So eto, sinabihan na siya mga chika ni Paulo ng French language. So susubukan ko ha. Okay? Cate de rate depende un café et un croissant avec moi. Okay? Ulit. Cate de rate depende un café et un croissant avec moi. Na ang ibig sabihin niyan mga kachika ay gusto mo bang magkape at kumain ng croissant kasama ako? Diba? So mga kachika, this is our Paulo Abelino asking our Chinita Princess Kim Chu for a coffee date. Yun naman pala, Paulo naman eh. 'Di ba? Pa-LDR ka pang nalalaman, magkasama naman kayo diyan. 'Di ba? Yan. So, good evening, Madam Nerissa Oxtero, Veroa Noche. Good evening. Basta ako happy sa mga post ni Kim. Basta ako happy sa mga post ni Kim kahit tagal na yan. Okay. Good evening, Chika Patrol. God bless you always. Ikaw din po, Madam Lorna Camacho. God bless din. Bebang yan. Happy today. Buhay na buhay ang Kim Paulandia sa ayuda kahapon. Ayan, yung kahapon, isa pa yung tatalakayin natin yung pag-gym nila. Oh, di ba? Si Madam Eve, kagaya nung na-feel ko, naibsan ang pangungulila. Oh, di ba? So mga chika, ako rin same feeling, ano? Kasi sa totoo lang, bukod sa tahimik ang Kim Pao love team ngayon, nagkakaroon ng diminishing, okay, yung viewership. Ako, ramdam ko sa Chika Patrol, bumaba yung views natin eh. Hindi ko na, para na lang akong DTT eh. 'Di ba? Wala na tayong views and hindi lang dito, kumonte rin yung mga posts, 'di ba? Sa Facebook and all, sa TikTok, kumonte. And this is because hindi nga nagpapakita si Kimi, okay, sa kahit saang social media platform and even sa Showtime. Okay? As we all know, mga kachika, si Kimi tsaka si Paulo ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan naman kasi. Okay, Paulo in France, okay, having ito yung sinasabi natin mga kachika na project with Nadine Lustre, okay, and si Kimi sa hindi natin malamang lugar biglang nawala. Pero ako mga kachika, malakas talaga yung kutob ko. Uy, thank you, Madam Bebot Gasta. Yan na nga si Madam Bebot. Isalin nyo nga si Madam Bebot Gasta sa GC natin. Biglang nagpakulay sa akin. Alam nyo, Madam Bebot, sobrang thankful ako dyan. Pang ano yan, pang salba. Alam nyo ba yan sa naghihingalong channel ko? Hi, Chika Patrol, always watching here in Paris. Kapag di ako, uy, Madam Arlene, kamantige, baka makita mo dyan si Paulo, ha? Sabihan mo kami. Baka makita mo lang yung Kim Pao dyan. Bebot Gas, dumaan lang ako, Chika, support lang now. Okay, thank you, Madam Bebot Gas. Hindi ko alam paano ko ito pasasalamatan. Ingat palagi. Okay, ingat ka palagi. So, ayan, si Madam Bebot Gasta, napadaan lang parang alam niyo yun, nung naglalakad-lakad, sumilip, tapos didiretso. Parang ako, Madam Bebot Para ako nakaluhod sa tabi ng kalye. Diba? Tapos may hawak akong ganito. Ayan. May hawak akong ganito. Okay, Madam, napadaan si Madam Bebot. Ayan. Tapos may si Madam Bebot na gano'n yun. Joke lang. So ayan mga kachika, no? Naniniwala pa rin kasi ko mga kachika, no, na si Paulo tsaka si Kimi magkasama ngayon. Pinangahawakan ko kasi yung sinabi ni Sir EJ Salud. 'Di ba? Ngayon mga kachika, dito sa tweet na to ni Paulo, napagtanto-tanto ko na parang pinagtitripan nila tayo eh. 'Di ba? Parang
parang meron silang gustong sabihin sa atin eh. 'Di ba? Parang etong sinabi na to ni Paulo, script yan sa ginagawa nilang project eh. Hindi kay Nadine, but another Kim Pao project. 'Di ba? 'Di ba mga kachika, napanood nyo na ba? Ay si Madam Bebot nasa Netherlands, dati nasa Spain, ngayon Netherlands na naman. Paiba-ibang lugar na lang to oh. Grabe talaga si Madam Bebot. Ayun. So mga kachika, 'di ba? Tawag dito, yung ano ni Kimi, tawag dito, ano yung sabi ni Sir EJ, kung natatandaan nyo pa, na naikasa na yung project ni Kimi tsaka ni Paulo. Confirm na yun eh. Natatandaan nyo ba? Madam Jangdi, napanood nyo ba yung video ni Sir EJ, yung another project ng Kim Pao? Napanood nyo na ba yon? O, panoorin natin kung di nyo pa napapanood ha. O, di ba? Doon na namin yung may media day sila kasi yun lang pwedeng ibigay na magkasama sila tapos wala nang ulit. Kasi nga, di ba? Nasa France si Pao ngayong March. Si Kim diba? naman is may training for a new project. Ayan na nga yung training na sinasabi, di ba? Training for a new project. Di ba? Ngayon, yung project na yan, ayaw lang nila sabihin kung saan yung training kasi yung project na yan is training beside Paolo Abilino. Baka nga mamaya mga kachika, yung Nadine Lustre na project na yan, panggulo lang eh. Baka mamaya, simultaneous, sabay yung project na ginagawa ni Paolo sa Paris ngayon. The project with Nadine and the project with Kim Chu. Posible kasi, 'di ba? So naisip ko, yung si Kimi tsaka si Paolo nagbabatuhan ng French language. Baka kasi mamaya parang script nila yun sa pelikulang ginagawa nila. 'Di ba? So ayan, magandang gabi Chika Patrol, magandang gabi Madam Cheerful Dumplings. Yan, good evening. Pag nababasa ko yung pangalan ni Madam Cheerful Dumplings, napapangiti ako kasi parang nagiging cheerful na rin ako eh. Diba? Sinabay lang yan para di halata kasi nga matalino tayo, advance mag-isip at magdilulo. Meron siyang mag-undergo siya ng isang kakaibang training. Kakaibang training. For a new project. For a new project. Ha, abangan natin yan ha. Ito lang, kung meron man mga separate project yan, pero rest assured, meron silang, hirap naman Basta excited ako sa next project nila. Sobra. May next project, di ba? At saka excited ako for Kim kasi this is something for her. Something kakaiba to sa kanya eh. Something kakaiba sa kanya? Ano ba gagawin ni Kim Chu? Di ba? Wag na kayong maano kami project si Lord. Madam Bebot, loves na loves ka rin namin. Ayan, si Madam Bebot sabi napadaan lang. Pero mukhang tatambay dito si Madam Bebot. Ayan, Madam Bebot, wag ka na umalis dito ha. So, sa iba, pero ang importante may i-announce na bago. I-announce na bago, di ba? Na-present na pala yata sa kanila to. Pinresent na sa marketing. And apparently, the fact na kinascade na sa amin sa marketing, ibig sabihin, tinanggap na nila. Di ba? Kaya nung pinisent na, Diyos ko, gandang-ganda ako sa kwento. Sobra. Sabi ko sa Lord, dream ko talaga for them yun. It's a quiet, marugdog, ganda ng location. Ganda ng location. Maganda yung location dito sa Pilipinas. Duda kung may ganyan description na maibibigay si Sir EJ. Kapag sinabing maganda yung location, hindi lang yan basta-basta Boracay or tanawin sa Pilipinas. Feeling ko that's in abroad. To be more precise, mga kachika, nasa Paris yung location na yan. Di ba? Sabi ko,
ito yung gusto nila. Alam ko namang hindi sila umuulat ng material together, di ba? Nung sinabi ni Sir EJ na gusto nila yan, naalala nyo ba nung Kim Pao Q&A, yung live question and answer nila sa Twitch channel ba yon? Wait lang, Twitch ba yon? Ito, Discord, sa Discord, na-remember nyo na gusto nilang magkaroon ng project na sinushoot abroad. Di ba? Parang sinabi ni Kimi, hindi niya pa yata nagagawa yon. Tama ba? Wala pa ba si Kiming project na taken abroad? Puro local lang ba? Kaya yun yung dream ni Kimi. So kung gusto ni Kimi, gusto daw nila, sabi ni Sir EJ. So ang gusto nila Kimi confirmed na project ni sinushoot abroad. So baka nga mga kachika ay nasa abroad. 'Di ba? Nasa Netherlands ako, mga kachika, magkuha kami ng ashes sa aking asawa. Kaya pala, okay. Naku, Madam Bebot, tawag dito, be strong, okay? Be strong and susuportahan ka namin dito sa Chika Patrol, okay? Yan. Ingat kayo palagi dyan and God bless. Naging usap-usapan ito online dahil sa sweet at medyo pabirong approach ni Paulo. Kilala silang dalawa na may magandang chemistry, kaya lalo itong nagpasaya sa mga supporters nila. Pero sa ngayon, wala pang official confirmation kung natuloy ba talaga ang coffee date o kung biro lang ito. Parang playful banter lang nila na kinatuwaan ng fans. Sa totoo lang, nakakatuwa at nakakakilig yung balitang ito, lalo na kung fan ka ni na Paolo Avellino at Kim Chiu. Yung simpleng coffee date invite sa France, kahit mukhang pabiro, may dating na sweet at charming. Sa tingin ko, ganito siya dapat tignan. Light at playful moment. Posibleng biro o friendly gesture lang, pero natural lang nakiligin ng fans. May chemistry sila. Kahit sa simpleng interactions, ramdam ng tao kung may koneksyon. Fan-driven hype. Minsan, fans din ang nagpapalaki ng ganitong moments, lalo na kapag bagay ang dalawang artista. Pero mahalaga rin na maging realistic. Hindi ibig sabihin nito ay may romantic relationship na agad. Showbiz kasi madalas may halong promo, kulitan o natural na closeness lang. Masaya siyang balita, good vibes lang. Kung may something man o wala, at least napasaya nila ang fans. Honestly, ang ganitong balita tungkol kina Paolo Avellino at Kim Chiu ay isang perfect example ng bakit sobrang invested ang mga tao sa showbiz, lalo na kapag may halong kilig, mystery at posibilidad. Yung simpleng pagyaya ng coffee date sa France, kahit mukhang casual o pabiro, nagiging malaking usapan kasi may emotional hook siya sa fans. Unang-una, may natural curiosity ang mga tao sa relasyon ng celebrities. Hindi lang ito tukol sa chismis, parang gusto ng fans makita kung paano nagiging totoo ang mga napapanood nilang chemistry. Sa kaso ni na Paolo at Kim, matagal nang napapansin na may magandang dynamic sila. Hindi pilit, hindi awkward, parang may comfort level na agad. Kaya kahit simpleng banat lang, nagkakaroon ng meaning. Pangalawa, malaking factor ang kilig culture sa Pilipinas. Kapag may ganitong moment, automatic na nag-activate yung imagination ng fans. Paano kung sila nga, may something kaya? At dahil relatable ang idea ng coffee date, simple pero intimate, mas madaling ma-project ng fans yung sarili nila sa senaryo. Hindi ito grand romantic gesture, pero minsan mas nakakakilig pa nga dahil realistic. Pangatlo, yung setting na France adds fantasy sa kwento. Iba kasi kapag sinabi mong coffee date versus coffee date sa France. Parang biglang naging cinematic, parang eksena sa pelikula. Kaya kahit biro lang, nagiging parang rom-com setup sa isip ng mga tao. Pero kailangan din nating tignan ng kabilang side. Hindi lahat ng ganitong interaction ay may malalim na ibig sabihin. Sa industriya nila, normal ang kulitan, teasing at playful exchanges lalo na kung may proyekto or public appearances. Posible rin na bahagi ito ng kanilang natural na personalities, hindi scripted pero hindi rin automatic na romantic. At dito pumapasok yung responsibility ng fans at audience.
Okay lang kiligin, okay lang mag-enjoy sa what-ifs, pero mahalaga pa rin na hindi tayo mag-conclude agad o mag-pressure sa kanila. Kasi at the end of the day, totoong tao sila na may sariling buhay outside sa expectations ng fans. Kung isa-summarize ko ang reaction ko, nakakatuwa siya, nakakagaan ng mood at reminder na minsan yung mga simpleng interactions ang pinaka-nakakakuha ng atensyon ng tao. Hindi man natin alam kung may deeper meaning, sapat na siguro na nagbigay ito ng saya at kilig sa maraming tao. At minsan, yun naman talaga ang role ng ganitong balita, hindi para mag-confirm ng relasyon, kundi para magbigay ng konting saya at escapism sa araw-araw. Marami pang pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol kina Paulo Avellino at Kim Chiu. Hindi lang siya simpleng kilig news, kundi may mas malalim pang angles kung titignan. Unang-una, yung power ng timing at social media. Kung kailan lumabas yung invite, malaking factor yon. Sa panahon ngayon, isang linya lang o biro online pwedeng maging viral agad. Ibig sabihin, yung audience mismo ang nagbibigay ng buhay sa balita. Yung image nila bilang celebrities. Si Paulo kilala sa pagiging medyo reserved at mysterious, kaya kapag siya ang gumawa ng ganitong move, mas impactful. Si Kim naman naturally bubbly at open, kaya nagko-complement yung personalities nila. Dahil dito, mas believable at appealing sa tao yung interaction nila. What if factor sa love teams? Sa Philippine showbiz, malakas talaga ang culture ng love teams. Kahit hindi sila official pair, kapag may ganitong moment parang nagkakaroon ng bagong ship na sinusubaybayan ng fans. Hindi man intentional, nabubuo ang excitement sa posibilidad. France as a symbol. Yung pagbanggit ng France, hindi lang siya basta lugar. Symbol siya ng romance, travel goals at dream dates. Kaya kahit biro lang, nagiging mas parang fantasy-like ang senaryo. Parang hindi lang coffee date, parang eksena sa pelikula. Pwede rin itong maging conversation starter for future projects. Minsan ang ganitong buzz ay nagiging dahilan para mas lalo silang ipares sa isang proyekto. Kapag nakita ng producers na may public interest, pwedeng gawing oportunidad ito. So indirectly, nakakaapekto rin ng kanilang careers ganitong balita. Reality check pa rin. Sa dulo, mahalagang matandaan na hindi lahat ng kilig ay may katumbas na real-life romance. Pwedeng genuine ang moment, pero pwede ring friendly, playful o situational lang. Kaya maganda na i-enjoy siya without expecting too much. Dagdag insight. Ang ganitong balita ay parang modern version ng harana o panliligaw, pero via media at public interactions. Hindi man seryoso, may charm pa rin siya na nakakatuwa sa mga tao. Sa kabuuan, hindi lang ito simpleng invite, isa itong mix ng personality, timing, fan culture at imagination. Kaya siya lumaki at kaya siya naging interesting. Kung magpapatuloy ito, gusto mo bang silang makita sa isang romantic movie or series?